Palang araw po sa ating lahat. Welcome to our podcast. Yan, syempre, binabati namin lahat ng mga nanonood sa amin. Jillians man or hindi, welcome po sa ating podcast for today. And this podcast is actually entitled Fit Podcast. So basically, for today, we will be talking about the mental health and anxiety in college life. Ma-encourage na din to do better or to do best in our everyday life. Syempre, ayan. So, before we start, nakikita nyo, ang gaganda ng mga kasamahan ko. Kaway naman kayo dyan. Ayan. Ang ganda ng mga kasamahan ko dito. Ayan. So, sila po ang ating mga kasama for today. And bago tayo mag-start formally, kilalanin muna natin sila. Ayun. Thank you, Miss Hannah. And now, let's introduce first ourselves. So, may I call Miss Eva to introduce herself, her name, and her course. Thank you po, Miss Ann. Thank you po, Miss Templa. Bago po simulan, maraming salamat po sa araw na to na nandito tayong lahat. My name is Eva Correa po from BSc EN1. Naway, mag-enjoy po tayong lahat. Good morning, everyone. So, I'm Rani Aitona po, and I'm from BSED Filipino 2. And welcome po sa aming podcast. Hi, blessed day everyone. I'm Cheryl Cruz from BSE Phil 3, and welcome to our podcast. Yes. Good day, everyone. Ako nga pala si Rachel Antiuna. I'm from BSE Phil 2, and welcome po sa ating podcast. Speeches everyone. So my name is Nicole from BSE EN2 and welcome po sa aming podcast. Thank you so much, everyone. And now, welcome everyone and happy day. And now we are so excited to share our thoughts or our life experiences. But first, let me introduce myself. So I am Miss Mary Kazayat Templa from EN4. And welcome to our podcast. All of us are free to share and have time to be free without judgment to share our thoughts about mental health and anxiety. At by the way, my name is Hannah Paloma and I am from Bachelor's of Secondary Education, major in Social Studies too. And against topic natin, it is really crucial these days. Lalo na sa mga kagaya nating kabataan, no? Na hindi lang nag-aaral but also working at the same time. So, pwede bang may isang mag-share sa atin? Morning po sa lahat. Para sa akin, ang pag-aaral at pagtatrabaho ay hindi siya madali. Although masaya siyang ikwento sa iba, as inspiration, pero hindi siya madali. Pero dahil nga may pangarap tayo, kinakaya pa din natin. Yung pressure sa school, yung mga activity, sometimes parang maiisip natin na parang hindi tayo na para bang napag-iiwanan tayo, pero at some point, marirealize natin na hindi naman pala kailangan magmadali. Na okay lang maiwanan, okay lang na mabagal yung pag-usad, ang mahalaga naman is umuusad ka. Sa pagiging working student din, dito ko din natutunan na kapag nagtrabaho ka, hindi lang pwedeng masipag ka, dapat disiplinado ka din sa sarili mo, lalo na kapag pinagsabay mo yung pag-aaral, tsaka yung pagtatrabaho. Kung masipag ka na nung nag-aaral ka, disiplinado ka na, dapat doble na siya kapag nagtrabaho ka na. Kasi hindi na siya madali. Yung transition mo nung teenager ka to adulthood, hindi talaga siya madali. Kaya, self-discipline talaga, tas tiwala lang din kay Lord. Tsaka kapag ka yung sa umaga, ka nag-aaral, tapos sa gabi ka trabaho, palagi ko talagang tinatandaan yung Bible verse na Isaiah 60:22, when the time is right, the Lord will make it happen. Yun talaga yung Bible verse na palagi kong tinatandaan. Kaya, sana ma-inspire kayo sa konting kwento ko tungkol sa akin. Maraming salamat. Ayun. Thank you so much, Miss Eva. Yan. Saludo kami sa iyo, Miss Eva Correa. Thank you so much for sharing. So, sa akin naman, yung siguro, una-una pa lang talaga yung traffic kasi nagbabiyahe ako from here sa Bulak, Santa Maria to school. So, may talaga ako niyan, may 2 hours allotted time ako para magbiyahe. Pero dahil talaga kahit maaga may traffic, so pang doon pa lang start na ng day ko, stress na agad. So pang then sa school din, di ba, pang
may quiz agad, di ba? Or kaya ang daming Diba yan? lesson. Pero, ayun, ganun, yung nag-show up yung stress or sometimes anxiety kasi sa mga struggles sa personal life. Pero, ayun, ganun siya nag-show up, yung traffic talaga. Yung sa'yo naman, Miss Hannah, paano nag-show up yung stress in your day-to-day life? Actually, feeling ko same lang naman tayo. Kasi taga Santa Maria din ako and ayun, madalas nga ang traffic sa atin. Pero Yes. aside from that, I think yung nagbibigay sa akin ng anxiety talaga sa araw-araw, sabihin na natin yung sunod-sunod na mga activities, quizzes, which Ay, is totoo. needed naman talaga, syempre. Tapos na lang ng isa, may papasok na naman na isa, may gagawin na, performance task na naman. Di ba? Parang, tama na, please! Mahirap, napakahirap niyang pagsabay. Lalo na sa akin, in my case na nagtatrabaho rin ako, di ba? So, hindi ko alam kung yung free time ko ba, gagawin ko ba siya for work, matutulog ba ako, magpapahinga ba ako. Lahat ng anxiety na nararamdaman natin, sa schools man yan, personal life, and sa kung anumang aspect ng life natin. I am praying na lahat yan malift and Dalawang question pa lang yun, pang ang dami na pang grabe na pang ang dami pala nating nasan sa buhay, hindi lang yung simpleng stress sa traffic, kundi sa mga activities pa sa school at even sa bahay. But now, let's go to our round 2. So, we call it faith and mental health. Para sa akin, nakakatulong yung faith sa akin sa pag-handle ng stress and anxiety kasi nakapagbigay rin sa akin ng lakas and also hope na rin, no? Kapag every time na minsan sobrang nakaka-stress na yung pagiging student natin, lalo na sunod-sunod yung mga exams, mga activities, and yung mga pinapapasang requirements. So, dahil may faith ako na may pananampalataya ako kay Lord, napapalakas yung loob ko. At nababawasan na rin yung bigat na dinadala ko every time na may mga pinagdaraanan, mga personal life man or sa school. So, yung feeling na yun, lalabanan ko siya. Dahil iniisip ko na lang na palagi kong kasama si Lord. At ayun, nagtitiwala ako dahil I have faith in Lord. Yun lang. Goal? Meron ka bang pwedeng i-add on how you handle some stress and anxiety? So, ayan. Actually, parehas kami ni Rachel, no? Kasi halos magkakaklase tayo dito, no? So, in terms sa talagang academics, nakakapagod talaga siya. At the same time, nakaka-stress. Talagang maglilid siya ng anxiety, especially kapag magsasalita na tayo sa harap o kaya may mga kailangan i-present. Especially kasi eduk student tayo, so kailangan talaga lagi tayong prepared and well-equipped. So, siguro, sa mga times na nakakapagod na, ang nagkakaroon ako ng motivation again para bumawi. At the same time, yung encouragement sa akin is yung verse siguro na, alam mo yun, yung kapanatagan kay Lord. Kasi sinasabi niya sa Bible verse ng Matthew 11:28 na, kapag napapagod ka, lumapit ka lang sa Kanya kasi sa Kanya palaging may pahinga. So, every time na napapagod ako sa academics and personal life man, palagi ako nagpipray sa Kanya na, Lord, alam ko pang may patutunguhan lahat ng stress, lahat ng pagod na to. Hindi to mauuwi sa in vain lang, but then, ito yung magiging sandata ko. At ito yung magko-hone at mag-shape sa akin para mas maging better person in the future. So, para sa akin, sa Kanya rin yung pahinga na pag nagpipray ka, ayan, lalabas mo kay God lahat ng hinanain mo. Kasi alam mo na mapapakinggan ka niya at the same time, nandun yung comfort sa bawat praying sa Kanya. So, way on how to handle some stress kasi ayan talaga yung kailangan natin malaman, di ba, kung paano natin ma-handle kasi may ibang tao talaga na hindi nila kaya i-handle yung stress sa buhay, yung anxiety. But thank God, di ba, andyan siya lagi for us to have, kumbaga, upang bigyan tayo ng more hope and faith para patuloy na lumaban sa buhay. And for another question, yes, actually meron talaga. Natutunan ko to pagpasok ko sa GIL talaga kasi as a person na hindi naman ako sobrang religious but then hindi rin ako nakakalimot kay God. So, yung verse na to talagang tumatak siya sa akin nung natutunan ko siya. So, ano siya sa Matthew chapter 11 verse 28. So, sabi dito,
come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. So yun nga, gaya nga nasabi ko kanina, kapag nakakapagod na talaga yung sitwasyon na kinalalagyan natin, especially as college students, at tayo, hindi man ako yung estudyante na nagtatrabaho pa for now, but then ramdam ko rin yung pagod talaga na sinishare natin sa isa't isa. No? So ayun lang, talagang magtitiwala ka lang talaga kay God na hindi mauuwi sa in vain lang lahat ng pagod mo, but then meron siyang plano para sa atin. So talagang magpipray ka lang, at sa bawat prayer na yun, makakaramdam ka ng comfort at ng kapanatagan. So, ayun. So, I hope na ma-motivate tayo sa verse na yun. No? Go to a round 3. Parang boxing, di ba? May round 1, may round 2, may round 3. But now we have also round 3. Ayan po, So, to be honest po, everyone here has their own way of handling stress or anxiety. Pero po, para sa akin, it's all about balance. Like, minsan, you just need to step back and breathe. Para po sa akin, I usually go for a quick walk, listen to music, or hang out with my friends to clear my mind. Also, journaling helps me too po. Like, writing down what's stressing me out, it kind of makes it feel lighter po. Also, ang tulog din po is a big deal. Kapag puyat po ako, everything feels 10 times worse. Ayan. So, I try to rest properly and drink lots of water po. Kasi yun po yung nakakatulong sa akin. And sometimes, I'll just binge watch a comfort show or grab milk tea as a small reward for surviving the day. And honestly po, talking to someone like a friend, and it really helps a lot. So, ayun po, you don't have to deal with anxiety alone. Yun lang po. Thank you. So, talagang kapag mayroong naramdaman, talagang it's also good na you have friend. Kumaga, at trusted friend mo na mapag-share mo ng struggles. Kasi sometimes ba may mga friends na akala mo friends, pero nung nag-share ka na, dahil alam nila yung weaknesses mo, share sa iba. So, ayun iwasan natin. Kaya, it's important to have a trusted friend. And also, yung, ayan, di ba ngayon, it's a luxury na talaga na makatulog ng 8 hours. Kasi pang sa ating ng mga college student, working students, pang ang laki na ng 5 hours, 4 hours na tulog. Pero talagang, kapag may time na kaya natin matulog ng 8 hours, ng 8 hours, matulog tayo kasi it also need ng body natin yan. And for the question number 6. So, yung advice ko sa mga students na nakakaranas ng anxiety and stress is wag niyong itago sa sarili niyo. Don't keep in yourself. No? It's okay to feel tired or sad sometimes. Sabi nga kanina ni Miss Rani, no? Don't deal stress alone. No, kailangan niyo syempre ng makakasama. Talaga work-life balance sa school, 'di ba? Na ipa-prioritize natin talaga hindi lang yung sarili, yung mga schoolworks natin, pero syempre of course yung sarili natin, yung health natin kasi masasayang talaga lahat ng pinag-aralan natin, ginawa natin kung in the end yung pagod naman natin mapapalitan lang ng mga sakit muna yung sarili natin. And syempre sa bawat bagay na gagawin natin, dapat talaga may kasama natin si Lord. As in, sa lahat ng bagay na gagawin natin, I think magiging mas successful siya 10 times than the normal if hihingi tayo ng guidance, ng payo kay Lord. At kung sa lahat din ng bagay na gagawin natin, siya yung uunahin natin. Siya yung pinakagagawin nating reason kung bakit ba natin ginagawa yung isang bagay na to. Here sa podcast na normal lang makaranas ng stress at anxiety sa college life. Pero it's also important na pag-aalaga sa mental health natin. So dapat marunong tayo magpahinga, mag-manage ng time natin. So actually same lang rin naman ang realizations ng iba. So siguro magbibigay na lang ako ng Bible verse again para mas na-motivate naman ang lahat sa atin. So ayan, sabi dito sa Book of Philippians chapter 4 verse 6, I can do all this through Him who gives me strength. Siguro kailangan lang talaga nating maniwala kay Lord. Magkaroon tayo ng faith sa Kanya. Yung relationship at yung connection sa Kanya na hindi lang shallow but then napakalalim. Kasi si Lord lang talaga yung makakapagbigay sa atin ng kasiguraduhan na So, share ko lang din mga natutuhan ko is
yung wag wag natin sarilihin yung mga problema or yung stress natin. No? Kasi normal lang naman talaga na mapagod. Kaya kailangan din natin na magpahinga at huminga muna at makipag-usap sa mga kaibigan natin. Dahil hindi lang makikipag-usap po. Kailangan alagaan natin yung sarili natin, hindi lang sa school, pati na rin sa isip at sa puso natin. So, same lang din naman sa lahat. Siguro mas malapit lang yung kay Miss Rachel na mo kailangan i-deal yung sarili mo na ikaw lang mag-isa nag-iintindi ng problem. So, share to your friend. Sabi ko lang is, nakakatuwa din na may ganito tayong session na we get to know each other, yung mga kwento natin sa buhay. Kaya sa natutunan ko dito sa podcast natin is, be kind to each other. Kasi hindi natin alam yung pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Kaya maging mabuti tayo at tumulong tayo ng walang hinihinging kapalit. Tsaka magpatuloy lang tayo. Okay lang na mabagal yung pag-usad. Ang mahalaga umuusad pa din. Basta nandiyan si Lord. Trust God lang kasi iba-iba tayo ng season eh. So, let's enjoy this season. We don't need na mag-rush na kailangan eto din ako kasi si ganito na. So, let's enjoy lang and we know that God will bless us in His right time nga po. Kami na talagang may mga hinaharap din ng mga anxiety, stress sa buhay. Always remember that your mental health matters po, na hindi lang tayo basta-basta tao na kaya natin lahat. Kumbaga, meron din tayong limitation. So, let's always take care of ourselves and you are not alone. We are not alone kasi unang-una, si Jesus nandyan, si Jesus ay laging kasama natin sa ating buhay. And also with faith, sama natin ng faith and support from our family, friends, we can get through anything. Lahat ay kaya nating lampasan at mapagtagumpayan. Winnings natin sa buhay, but also, syempre, to glorify the Lord. So, bago tayo mag-end, let's close our eyes and feel the presence of our Panginoon na lahat ng mag-aral, mga estudyante, Jillian's man o hindi, Panginoon, ay bigyan niyo pa po, Panginoon, ng lakas ng loob na lumaban sa buhay at mas maging matatag pa, Panginoon, at nagagawin namin, Lord, with you and with your power, Panginoon, ay magiging successful po ito and mas magbibigay po ng fruitful life sa amin. Sama ko, Lord, sa aming podcast for today. Maraming salamat, Panginoon. And also, Lord, sa buhay ng aming guro, sa subject na ito or sa course na ito, Lord, please bless. Salamat, Lord, for all the things that you've bestowed and given upon us. In Jesus' name we pray. Amen.